Good morning. So we're here for another edition of 1-on-2 Mentoring with Humanitarian. Kasama natin si Matthew and si Joy. So, Matthew, kumusta? Kasi paalis na ako, nag-abot kami sa Yes baba. po, yes Okay, anong transaction mo dito today? Ano po, magta-transact po kami ni Abjoy ng 1.8 million na Wow. sales. Opo. So, 1.8 million yung cheque nila. So, ano itong composition nitong 1.8 Ano po million? sir ito? Combination po ng paints namin yan ng iba't ibang mga teams. So, kinulik namin na todo po kami ng 1.8 million. Tomorrow sir ito, meron po ulit. Meron ulit? Opo, meron po Okay. ulit. The other day, nakita ko yung nag-post ka, tinunumi yung Mustang. Yes diba? po, yes Tapos po. kinabukasan, ubus ka agad. Opo, diba? opo, sir. Okay. So, in total, how many years ka na sa iPer? Sir ito, mag 4 years na po. 4 years na sir ito. 4 years na. Okay. So, 18, 19, 20, ano 18 years old na start? 18 po ako na 18 ka, involved. so, 19, 20, 21, 22. Okay. So, 4 years na. Ikaw, magkasunod lang din ba kayo? Yes, sir. Matagal? Mag-3 pa lang or 2 years. 2021. So hindi ka sumali ka agad. Bakit? Ba't hindi ka sumali? Nag-aaral, sir. Kasi nag-aaral ka pa. So nung nag-hyper na siya, nag-aaral ka pa, hindi ka sumabay. Hindi, sir. What was the reason na sumabay ka na? Eh, sir, kumikita na ng 6 digits lang. Ano yung amount na nakita mo na kailangan mo na sumama dito? Ano, sir? 100, ano siya tapin ako? 120. Nung nakita mo ng 120 siya, ikaw naman nagsabi o na-convince ka na niya finally? Ano yung nangyari? Kino-convince na ako before, sir. Kahit hindi ko naiintindihan, lagi niya lang po ako sinasama. Tapos, naboboring ako, sir, kasi nga wala pa sa utak ko po nun yung pagne-negosyo. Until such time na kailangan ko na din pong i-handle yung network kasi nga ako din po yung nakakaalam. Tapos akala ko, sir, yung pagpunta-punta ko dito, sayang lang yung oras. Pero nung nagsalita na ako sa mga network, sabi ko, nung pumupunta pala ako sa office nun, may natututunan pala ako. So that time, sir, we decided then na mag-stop na din ang pag-aaral and then kailangan na kami dalawa po sa network. Hindi na kaya ng isa na lang. Okay. So maganda yung sinabi ni Joya, nung kala niya boring, kala niya sama-sama lang siya, wala. Yung pala, sa kakasama niya, natututo na siya. Yes. No? Actually, yun yung sikreto ng mga inject. No? Yung mga bagets, bata pa lang, bantay ng tindahan. Tapos yung mga iba naman, kung nasa labas, sumasama. No? Sumasama sa mga business meeting, pag tumitingin ng mga produkto sa ibang bansa, kasama na yung mga bagets. So akala mo, wala lang, akala mo tour-tour na kikain lang, di ba? Tingin-tingin sa gapit-bit, yung pala hindi, sa kakatingin may natututunan na. Like merong kwento yung tita ko, yung isang negosyo nila, Relo. So parang hindi nila alam, sa kasama nung anak sa Switzerland, kami sana na padala ng mga Relo, kaya mag-explain, di ba? Parang ikaw nga, di ba? Ilang taon pa lang, yan, naka-solid code na, pakita mo nga sandali, level mo lang. Naka-solid code na Rolex si Joy, naka-solid code na Hugo si Matthew, at ako, solid gold na forward. Parang yun yung pala. Opo, sir. Opo. Mamaya, kwentuhan natin yung lalo. So anyway, parang I always mention naman kayong dalawa mag-jowa, no, sa iPer, no, even sa TikTok ko. So parang na-feature ka na agad din sa video ni Madam. So everybody in iPer knows you're successful. Okay? Parang today you have a 1.8 million purchase, tapos sabi mo nga tomorrow meron kang another 1.8 million. So meron pa bang ang isang Matthew Santis sa married Joy at the age of 21 na magpe-22, next year magpe-22. Meron pa ba kayong question? Yes, sir. Ito, sobrang dami pa po sabi niya po. Sige, anong sample na question mo ngayon? Kasi napanood tayo nung saan kami nung diba? Nung sa Facebook, sa YouTube. Ano po, sir, ito? Yung isa pinaka-question namin, sir, ito, paano pa mas mapapabilis yung duplication po namin? Kasi although meron po kaming strategy na ginagawa po ngayon, pero nakikita namin na mabagal pa po siya. So, yun po yung isa sa tanong po Okay, namin. sir. Paano magkakaroon ng Matthew Santisas sa Opo. ilalim ng organization? Na lagi din namin tinatanong po kayo na Grand Up Nomi. So, alam niya kung ilang taon na sila upline ng PNM sa iPer. Opo, Ilang taon 8 years. 8 years na. So, sa loob ng 8 years, isa pa lang ang Matthew Santisas nila. Opo. Tama? Opo. Sa loob ng 8
years, isa pa lang yung manager manager nila. So it's not easy. Diba? Example natin, Melanie and Alex, diba? Pamilya nila, marami na nag-PD. Pero may kapatid si Melanie and PD, pero he decided to stop his business. Lumipat na siya ng UK, diba? Gusto niya pursue yung career niya doon. Yung isa naman ang pinsan niya, nag-PD din, diba? Pero lumipat ng Canada kasi feeling nila, yun yung original goal nila, tumira sa ibang bansa. Tinuloy nila yun. So, it's not easy. Para, if you will ask me, is there a fastest process? The fastest process I can see is for you to keep growing your income. Kasi naka 1 million na isang beses, di ba? Ano po? Dalawa, naka 2 times ka pa lang ng 1 million this year, pareho this year, di ba? So, 2 times ka pa lang ng 1 million this year, and it is amazing for your age. Pero sa tagal ko sa industriya, ang dami na nagsabi sa akin, galing ng ibang kumpanya, ay sir, naranasan ko na rin yung 1 million in 1 month. Sabi ko talaga, kailan? 5 years ago. Gano'ng katagal? Ay sir, isang beses lang, after nung 1 million, wala na, pababa na. Okay, so ikaw this year, 8 months na yung dumadaan, or on the 9th month, nakadalawang beses ka pala. Diba? So pwede pa rin natin siya sabihin na tsamba. Tama? Kasi 2 times out of 8. Ito, 9. Ewan ko kung magwa 1 million ka this month, kung mag 1 million ka this month, so 3 times out of 9. Diba? So, pwede mo pa rin sabihin na tsamba kasi mas madalas hindi 1 million. Okay? So, if you ask me ano yung pinakamabilis na way, pagkakaya mo na siyang mag 1 million every month for 12 straight months, mas marami na din yung kung kinaya ni Matthew, kaya ko rin. Tama? Kasi kung kinaya ni Matthew buwan-buwan, kaya ko rin. Kasi, dalawang beses na nagawa ni Matthew in 2024, diba? Or 3 or 5 beses. Kunyari, ito, September, October, November, December. Okay, so itong 4 na beses, 4 na buwan na natitira, na 1 million mo lahat yan. Tapos meron kang dalawa, di 6 out of 12. Parang hindi na siya tsamba. Kasi 50% eh. 50% ng income mo for the year is 1 million. So if you have that as a goal, no, for the remaining months of the year, then we move away from tsamba to 50% batting average. No? Tama? So 1 out of every 2 months, 1 million si Matthew, hindi siya tsamba. So ano yung ginagawa ni Matthew? So willing nang pag-aral yung mga downlines mo for business partners mo. Matthew, turuan mo ako kasi gusto ko rin yung 1 million. Sa 6 months ko dito sa iFern, diba? Sasabihin niya, 6 months. So meaning to say, diba, yung last 6 months of the year mo, last 6 months ko, 5 months, 1 million ka. Paano mo ginagawa yun? Then you can break it out. Kasi ito ginagawa ko. RPA, alas 8, nasa unang appointment na ako. Alas 9, nasa pangalawa. Alas 12, nasa pangatlo. So when you break it down like that, mas willing na sila makinig. Kasi baliw na sila sa resulta. Ang Pinoy kasi mas gusto nila paniwalaan yung negative. So syempre, the more result you have, the more people will believe and the more they are willing to listen. Bakit palagi dati pa? 2.5 million na nusuot ko, 10 million na nusuot ko, 15 million, hanggang nasa 32 million na tayo. Pag si Madam ang kausap ko, 50 million. Bakit tumataas yung halaga ng relo? Kasi mabilis na mag-ipon ng 50 million sa bangko o bumili ng lupa ng 50 million. Pero para suot mo yung isang relo, 50 million, parang pinapakita mo sa kanya na ito yung kaya kong gawin. Ito ako, di ba? Parang bilib ka sa kaibigan mo o kakilala mo na may pera. Pero 50 million niya, 2 bahay, yung 3 bahay. Sa akin, isa lang sa relo ko. Tama? So parang sa'yo, ganun din. Hindi man 50 million yung relo mo, yung resulta mo, Mustang, Mercedes, Mini Cooper, Rolex, Louis Vuitton, Dior. Di ba? Kumbaga, yung resulta mong yan, na talagang hindi mo kaya i-deny na may resulta ka. So, paano nangyari yung resulta? Diba? So, dahil maganda yung resulta, willing na silang pakinggan. Paano siya nangyari? Willing na siyang gayahin. Diba? Kasi, out of 100 na sumali, at most, 3 lang yung mag-a-active dyan. Yes po. Diba? So, kung 3 lang yung mag-a-active, mas mababa pa sa 3 yung pwede maging Matthew Santisas. 8 years na eh. Ang apply nga ninyo, 8 years bago nakahanap na isang Matthew. Diba? So, ang aming pinagdaanan, ang aming saksak sa likod. Diba? Ang aming sakit sa puso, diba? Ang aming pinagdaanan. So, it really takes time. Huwag ka magmadali. Ang pwede mo madaliin yung sarili mong resulta. Yes po. Tama?
siguro masasabi ko, huwag tayo mapagod. Okay mapagod, magpapahinga, pero hindi. Nakakapagod naman to, ano to? Everyday na lang, 8 a.m. maglalakad. Oo. Everyday talaga 8 a.m. maglalakad kasi gusto mo 1 million. Yes, opo. Pero pag ayaw mo 1 million, gusto mo 300,000 na, pwede. Alas 2 na umpisa. Diba? Tulog muna hanggang alas 11, gising, ganyan-ganyan, munta kape, tapos magla-lunch, after lunch, saka maliligo. First meeting alas 2. First meeting alas 2, pwede mag-300,000. Opo. Diba? Pero kung gusto 1 million, mag-umpisa tayo sa pinakamahaba. Yes po, opo. Diba? Eh syempre, ay, ang labo naman, kaya nga ako nagnegosyo kasi gusto ko mahaba tulog. Kasi gusto ko relax. Oo. Magnegosyo maliit. Opo. Diba? Parang kung kunyari sabihin mo, kailan kung time freedom? 55 years old lang ako, kausap ko nga kayo ngayon. According to my 8.1 million pesos, it's, 820. Opo. Diba? So, kausap ko nga kayo ngayon, 8:20 p.m. So, Opo. anong time freedom doon? Yes po. Tama. Diba? Pag meron kami naglalaban, later on the time freedom doon ka. Diba? Doon sa culture. Yes, sir, Tom. Opo. Ano pa question? Ano, sir, Tom? Yung sa pag-level up naman, sir, Tom, ano pa yung kailangan pa po namin i-level up para po level up yung leadership, para level up din yung mga downlines nito. Well, ganun nga. Lahat ng bagay connected, di ba? So, nung nag-level up ka ng relo, kasukutan, kotse, di ba? Nag-level up din yung tingin ng mga tao sa'yo, di ba? Nag-level up din yung pakikinig na sa'yo. So, ngayon, syempre, yung next naman, resulta. Kailangan consistent tayo sa resulta. Kung naisara na natin siya sa 1 million, tapos every month, kaya na natin, hindi na bababa ng 1 million, gumawa ka ng floor. No, yun yung lowest income mo. Kanina kausap ko sila Jack, pinento ko to, sabihin ko lang din ulit sa inyo. Meron ni Alex during the height of the pandemic, 5.1 to 5.5 million per month combined. Tama? Tapos yung exit pandemic, hindi na bumibili yung tao na takot mamatay, di ba? Takot mamatay natin kaya bumibili. Ngayon, bumibili ng health, gusto maging healthy, di ba? Tapos yung nagninegosyo, bumalik na sa OFW, bumalik na sa Seaman. So yung pinakamababa na level nila Melanie Alex, 2 million combined. So ibig sabihin yung floor nila. Nang sa nagawa nila negosyo after 8 years, ang floor 1 million. Sagad-sagad sa buto, matuman, inaalat, 1 million each. Ayun siya po. Tama? So yun yung resulta ng 8 years of building the business. Ngayon, ikaw, hinihit mo pa lang, ceiling mo pa lang yung 1 million. Opo. Pag kailangan maging floor mo na yung 1 million, doon mag-umpisa yung level up. Diba? Kasi Melanie Alex, 5.5 million, nawawalan pa rin ng leader. Opo. May mga tumitigil pa rin. Tama? May rejection pa rin. May mga minsan may scandal pa rin. Diba? Normal yun, diba? Sabi ko. Yes, sir Tom. Sir Tom. Ito man, sir Tom, may question sa kami. Yung sa ano man, sir Tom, paano kami mas magiging magaling mag-keep ng mga downlines naman, sir Tom? Sa keeping naman, sir Tom, ano po yung Well, the most important thing with keeping is like friendship. No? It's like family relationship. Hindi naman lahat ng kamag-anak natin kabayos natin. Yes po, yes. Tama? Yes. Hindi lahat ng barkada natin sa school, classmate, kabayos natin. Diba? Mapapansin mo, sino yung mga kabayos mo? Ang kabayos mo, yung madalas mo nakakasama. Opo. Yung meron kayong align, yung pangarap ninyo, vision ninyo, di ba? Kasi may mga grupo ng magkakaibigan, lahat mahilig magnegosyo. Opo. Tama, grupo. Meron mga grupo mahilig mag-mobile legend. Opo. May grupo mahilig mag-inuman. May grupo mahilig mag-billiard, di ba? Tawag natin doon reference group. Okay? So you need the most number one determinant of your success is your reference group. Kaya ikaw reference group mo dito is mga leaders sa effort. Yes po. And there are two kinds of leaders, no? Super active, mataas ang pangarap, at yung gusto lang benta-benta, yung saktong kita lang, para mas maraming banding, mas maraming relax. So, dalawang klase, kasi iba yung level ng ambition. So, yung keeping ganun din. There will be people na ang keeping gusto nila Zumba. Meron ibang keeping gusto karaoke. Tama? Meron ibang keeping gusto inuman. Yung meron iba ang keeping gusto training, di ba? O panonood ng mga motivational, documentary. Kunyari, inanod tayo yung storya ng Jordan. Diba? Okay. So, iba-iba yung gusto gawin ng tao. Like the other day, firing range kayo. May grupo, firing range yung gusto. Magkakaroon ka ng grupo na firing range, diba? Parang dito sa Hyper, mayroong grupo mahilig sa kotse, mas marami silang kotse. May grupo mahilig sa bag, marami silang bag, diba? May grupo mahilig sa
relo, mas marami silang relo. So, in order to improve the keeping, we need to be able to indulge in the interest ng mga tao natin. Kasi iba-iba yung gusto nila. Parang masaya kasi parang people stay because they love the atmosphere. People stay because they love the environment. You know? Like mga guard natin, di ba? Pag good morning sir, good morning madam. Kasi because they're friendly, people feel they're welcome. Yeah. They like to do the transaction here. Yeah. Tama? So meron kayong mga event na ganyan, feeling nila gano'n, hindi pa man sila kumikita, pero pantay-pantay ang tingin sa lahat. Okay. So yung keeping, create events where everybody can participate, where everybody can feel welcome, where everybody can enjoy. Yes po. Diba? So that's one. Marami lang. Kasi nga iba-iba yung gusto ng tao. Iba-iba yung keeping. Sir, may isa pa. Oh. Ano pa po yung masasuggest niyo pa po sa amin, sir, para po mas maging magaling, better leader and better distributor po para sa mga namin, sir, business partners namin na kasama po sa amin, sir. Ano pa po yung nakikita niyo pong rooms for improvement po sa amin, sir? Sabi nga nila, the biggest room in the world is the room for improvement. Kasi walang katapusan yung improvement. Kahit na ako, I still see many areas how I can improve. Diba? Every day, I try to improve my knowledge. Diba? Para I even study yung paano mag-speech ng mas maganda, paano magbaksa, paano magkwento, diba? Para mas effective communicator ako. So, para to be more effective, to be better, it's just continuous learning. Diba? Meron nga nagsabi, the day you stop learning is the day you learn. Okay? So tayo, kailangan nandun tayo na we keep learning every day. Siguro if you want to give you a simple tip, try to learn something new every day. Okay? So keep learning and 600 yun, pag dalawa tayo. oh, Per year.